Doc, plunder, technical malversation, and graft. Bakit ito po para sa kaalaman ng mga kababayan po natin? Why these cases po? Ang una, kaya technical malversation, ang pera po kasi ng PhilHealth ay galing po sa sin taxes po. Ang sin taxes po ay ito po yung binabayad ng buwis sa tobacco, alcohol at soda na bilyon-bilyon ang binibigay sa atin yan. At hindi binibigay sa atin sa gobyerno yan. At yung direct contributors ay galing naman sa mga manggagawa. Ngayon, ang ibig sabihin po ng earmark or sin tax, hindi siya pwedeng galawin. Ngayon, ang nangyari, gumawa po ng sa General Appropriation Act ng isang rider provision para daw yung excess funds ng mga government-owned corporations makuha nila. Nung umupo po siya after Deputy Speaker sa January 2024, wala pang isang buwan, pinalipat niya kay Emmanuel Ledesma, ang dating PhilHealth President, in tranches amounting to 89.9. Natigilan ng TRO at yun ay ang makasaysayang unconstitutional transfer. Ngayon, ang paglilipat po niyan, ang tawag po niyan technical malversation, base po sa aking abogado, Attorney Nabua, Article 220. Ang plunder naman ay nag-exceed ho siya ng 50 million. The magnitude ho nito, hindi lang ho 60 billion. Cheryl, kasama rin dito yung PDIC na 107 billion na hindi na-discuss ng Korte Suprema. Kaya sinama ko rin dito na respondent si Roberto Tan, ang PhilHealth, ang PDIC President and CEO. So mahigit na 167 billion ang nakuha sa atin. Ngayon, hindi naman talaga, Cheryl, binalik sa atin. Nangyari, opo, O kasi di ba, sorry Doc, sabi nga po ng pamahalaan, in-announce naman na ibabalik naman po ngayon 2026 sa PhilHealth yung tinanggal. Pero you're saying na double jeopardy po ito? Kung idadaan po ito sa national budget. Tama, Cheryl, ang iyong analysis. Hindi sinoli. Dapat nung December 5 ng Supreme Court, sinoli kagad ng Treasury yan to PhilHealth. Kasi nilagay sa Treasury under the executive branch. Ngayon, ang treasurer, dapat si Sharon Almanza, inutusan dapat ni Secretary Recto, isoli yun. Ang ginawa, kinarga sa atin sa taxpayers' money sa 2026 budget. So yung nakuha ng PhilHealth yun sa first quarter, 3 weeks ago, galing ho yan sa pera natin. So nawala yung 60 billion, hindi nabayaran. Tayo pa nagbayad, double jeopardy. In fact, Cheryl, triple jeopardy kasi yung lost opportunities na nawala yung 60 billion during that time in 2024, yung mga nag-heart attack, cancer patients, may hirap na pasyente, na nagdadialysis, unpaid claims, yung mga ospital, hindi nabayaran yun. In fact, dapat triple jeopardy. At therefore, after the Supreme Court, dapat merong accountable dito. Hindi naman pwede, nagkamali kami. Sorry na lang. Balik namin, oo. Binalik na namin, hindi naman pala binalik. Sino accountable? Kung hindi natin ito tatawagan ng pansin, nakita mo naman, Cheryl, yung flood control, kung paano ni-URAC nila yung ating budget, uulitin pa rin ito. At ngayon nga, ang ating mga kababayang mahihirap at saka nagkakasakit, umaasa lang sa guarantee letters. Ay kung maraming pera ang PhilHealth, di hindi tayo magkakanda kumahog. Ang out-of-pocket expenses natin, Cheryl, 66%. Samantalang sa Thailand, kasabay natin nag-sin tax 9% na lang ang binabayad. Taiwan nga, wala nang binabayad. So, kailangan natin babawi yan. At ang timing nito, Cheryl, why? Before the impeachment process at before the SONA, para pag nag-budget hearing, sisingilin natin yung gap na 330 billion. Nakuha ko yan kay Professor Shelo Magno, ang gap na pala na utang ng government sa PhilHealth plus itong 160 billion PDIC at saka itong PhilHealth natin. So umatikabong, Cheryl, almost 400 billion ng utang ng government sa atin. At last year, nag-file din ako sa Supreme Court, hindi binigyan ng budget ang PhilHealth. Zero ang budget po, mga kababayan, for 2025.
Unconstitutional yon. Ngayon, naghihintay pa ako ng oral arguments for the 2025 kasi final ko to February 25 of last year. Tinawag po, Doc Leachon, na political grandstanding ng ilang kongresista yung inyo raw pong pagsasampa ng reklamo. Libelous at harassment naman ang tawag dito ni E.S. Recto. Ano po ang tugon niyo Well, dito? alam mo, hindi naman siya libelous kasi nakalagay dun ho sa Korte Suprema. Paano po magiging libelous yun? Political grandstanding, hindi naman ako politiko. I'm a private citizen. I have a decent job. Um, kung ang naratibo po ni Secretary Recto kapareho ng lawmakers, di ibig sabihin nag-usap sila. If the little president can be harassed, second highest officer siya in the land. Bakit siya mangailangan ng tulong pa sa lawmakers in order to gag me? Hindi ba niya pwedeng ipagtanggol ang sarili niya? Samantalang sasagot lang naman siya, kailangan pa niya ng tulong at pagtutulungan ako ng mga deputy speakers ng lower house. Sagutin niyo yung kaso. Alam mo, ang weakest defense is actually, ang tawag dito ad hominem attacks Address the issue. I'm a lowly citizen, I'm a private citizen. Bago pa ho dumating yung mga kongresista na yan, 2007, advocate na po ako. Kung kayong ko ginagawa, i-trace nyo po. Ako po ang isa sa nanguna ng Syntax in 2012. Director ako ng PhilHealth 2016 to 2019. Universal Healthcare Law, naglabi tayo. COVID advisor ho tayo. So kung ngayon lang, tingnan nyo po yung track record ko. More than 20 years na akong advocate. Hindi pa sinisilang yung iba dyan at yung mga kongresista po ay siguro nag-aaral pa sa college. Si Tony Leachon po ay advocate na noon pa man. At hindi ako running for any position. Hindi ako nag-a-apply. Tingnan sana ni Secretary Recto kung nag-apply ako. Si Secretary Arbosa nag-apply yan. Kasi 1 month lang ho ako doon. Ang sabi niya, 3 kami nag-apply, Tony Kaya hindi ko nababanggitin yung dalawa. Kaya kinukuha kitang advisor dahil hindi ka nag-apply. Nag-a-apply pala doon. Ngayon, 1 month lang ako doon dahil meron ho kasing isang kongresista na nira. Dahil ako po ay alam niyo na, ako lang ho ang natitirang testigo sa 10 years na pong Deng Baksha case. Kaya galit na galit po yun. Ako naman ini-ignore ko lang. Lumalaban lang po tayo para sa mga bata pong allegedly na namatay po sa Deng Baksha. Doon pinag-uugatan yan. Puntahan ko rin po, Dr. Leachon, yung pagtutol nyo sa pagponto sa MAIFIP. Yes. Alam mo, Cheryl, alam mo yung MAIPIP na yan, dapat tanggalin yan Kasi violation yan ng Constitution na ang universal healthcare dapat ang single payer lang ay dapat ay PhilHealth. Ngayon, alam mo ba ang budget niyan ay 53 billion. So, ang budget ng PhilHealth for this year, 51 billion lang. Dinagdag yung utang na 60 billion di almost 111. Tapos sa BICAM, ang total na 129. Kung idadagdag mo yung 130 at saka yung 53 billion, magiging almost 200 billion ang pera. Yung MAIPIP na yan ang umaagaw sa PhilHealth at nag-guarantee letter. Sa ibang bansa, pag lumabas ka, katulad ng marami nating mga doktor doon, wala kang babayaran. Ang nangyayari sa atin, pag dating mo sa statement of account natin, dapat bayad na yon at zero balance ka na. At ang zero balance dapat pati private hospital. Yung MAIPIP na yan ay patronage politics. Nagmamalimos tayo dyan. Ating pera yan Yan ho'y ginagamit ng mga politiko through the Department of Health Secretary. At ang tagal ho niya ng turnaround niyan, 2 linggo, 1 linggo. Marami yung pasyente sa private hospital, buwan-buwan na inaabot dahil nga po dyan sa pagpapahirap na yan. Yung MAIPIP ang isa sa pinakamasamang programa na naitayo ng gobyernong ito. At hindi tayo namamalimos, mga kababayan, ipaglaban natin ito, tanggalin yung MAIPIP at ilagay sa PhilHealth para hindi na tayo magmamakaaw at magmamalimos sa mga politiko. With the cases po that you filed, what's next, Dr. Leachon? Well, we will continue. Meron pa pala akong isang cabinet official na maaring sampahan ng kaso
Ngayon sinasabi ko na sa iyo, magpa-file ho ako siguro next week si Secretary Amena Pangandaman kasi na isama ho si Rolando Toledo kasi acting. Pero during the budget ho at sa Senate hearing, ang mga humarap po nun, si Secretary Recto, ang nag-approve ng budget si Secretary Amena Pangandaman, si Ted Erbosa, nandun din. Sila po yung present doon during the hearing. So sila po ang kumamada ho nito.